Samantala, pag-usapan po natin, ito pong naunsyame na wage hike bill, yung pagratipika po dito sa wage hike bill dyan sa Kongreso, matapos nga pong mag-adjourn CINIG kagabi. Ito pong 19th Congress. Nasa kabilang linya po natin, si Attorney Sunny Matulang, Pangulo po ng Federation of Free Workers. Magandang hapon po. Attorney Matulang, welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Attorney! Apo, good afternoon po, Attorney. Welcome po muli sa ating pong himpilang may todong lakas, DWIZ at Aliw Channel 23. Ay, oo, malungkot Salamat lang po. kami sa araw ng kalayaan kasi hindi malaya ang mga magagawa sa kahirapan at kagutuman. Hindi po pumasa yung ating nilalabing 100 to 200 pesos. Opo, at hindi na po inabot kumbaga naghingalo na yung wage hike bill. Pero Kasi na-dribble ng matagal. Kaya naubusan ng oras. naging busy ang Senado lately dito sa impeachment, attorney. Kasi ayun ang Isa pa yun. Yeah. Isa pa yun. At maiwanan yung mga manggagawa. Opo. Pero ito po bang wage hike bill na ito ay may pag-asa pa sa kagaya ng impeachment maitawid sa 20th Congress? Palagay ko ay may mga kaibigan tayo na na-elect sa Kongreso at palagay ko ay maaari pang ulitin ito, no? At saka sana mapabilis na at hindi madribble ulit, ano? Ang ating frustrated lang tayo kasi pinaasa tayo na at least may pasa ito. At nagsuggest na nga yung National Wage Coalition na i-adapt na nga yung 100 pesos Ng Senate. na proposal ng Senado. Version Pero nila. nagmatgas ata yung ating House of Representatives o may intention talagang hindi ipasa ito. Kaya dapat mag-assist po yung National Wage Coalition kasama yung TUCP, Opo. yung FFW, yung Nagkaisa Labor Coalition, yung BMP at KMU kung paano yung mas epektibong lobbying sa Kongreso. Pero ganun pa man, ay tuloy pa rin yung ating pag-oorganisa ng mga manggagawa para at least ma-empower sila sa loob ng pagawaan na maitaas ang kanilang sahod at benepisyo Opo. sa kumpanya. Opo, meron hong babanggit lamang po no ng economic managers. I don't know kung natanggap nyo na ito, nabalitaan nyo na ito, Attorney Sunny Matula. Meron pong babala ang economic managers. Mukhang nataon itong kanila pong statement doon po sa pag-adjourn. Palagay ko intentional yun para pigilan. Oo. Para pigilan yung pagpasa sa nagkataon lang sa kayo. House. Nagkataon lang ba? O ayun nga, sa inyong opinion, mukhang intentional. Pero ang kanila pong babala, maaari daw sumirit muli ang inflation kung talagang matuluyan ng maisa sa batas itong 200 peso wage hike. Ano hong reaction niyo po rito, Attorney? Sa palagay ko ay intentional yun, harangin talaga yung wage hike. Pero palagay ko ay misleading yung ibinigay ng ating mga economic managers. All right. Sapagkat kung tiningnan natin sa kasaysayan, hindi naman nagkukos ng inflation yung pagtaas ng sahod. Isa na dyan yung 40% increase ng sahod noong 1989. So noong 1989 kasi may national wage increase na 25 pesos, almost 40%. Noong 64 pesos during that time. Nationwide yun ay may mga coup attempt pa during that time at destabilisado ang government pero lumaki yung ating gross domestic product. At wala namang tanggalan at wala namang closure ng maraming kumpanya. Kayang-kaya po ibigay, lalong-lalo na sa kasalukuyan na siyempre yung savings ng ating mga kumpanya mula sa Create Law na mula binaba, di ba, mga incentives na binaba ang corporate tax from 35% to 25%. Ano? Yung iba, yung mga maliliit ay 20%. Kaya kaya-kaya sa savings. Tapos yung ating ekonomiya naman ay pataas ng pataas. Pero yung purchasing power ng sahod ng mga manggagawa ay pababa ng pababa. Opo. Yung 89 pesos na
purchasing power noong 1989 ay equivalent to 626 pesos sa kasalukuyang mga presyo. Pero yung sahod ng mga manggagawa, ang Metro Manila lang mas mataas kunti, ng 3%. Pero Opo. yung iba, ikumpara mo yung BARMI, almost 50% nang nabawas na sa purchasing power ng mga manggagawa. Kung ibase natin sa 1989 purchasing power niya. Kaya dapat makahabol ng mga manggagawa, hindi pababa ng pababa ang capacity ng mga gagawa to Opo. purchase. So, Pero kaya... Sige Attorney Sani, ang inirerekomenda, minumungkahi po ng atin pong mga economic managers, yung economic team, binubuo ng Department of Finance, DBM, DTI, BSP, DepDep, ayan po yung ating economic managers. Ang inirerekomenda po nila ay panatilihin na lamang daw po itong kasalukuyan pong sistema po ng wage adjustments, which is dumadaan sa the usual, yung RTWPB, yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Kontento ho ba kayo sa ganun pong suwesyon, ito pong economic managers? Or, I mean, kung go ahead po, attorney. Nagdi-disagree yung trade unions diyan sapagkat sabi ko na nga sana pataas ang sahod, no, pero ang capacity ng purchasing power ng sahod pababa ng pababa eh. So may problema diyan sa wage board na yan. At syempre sa wage board tripartite yan, dalawa yung sa gobyerno at dalawa yung isa yung sa employer. Yung dalawang dalawa pala sa employer at tatlo yung sa gobyerno diyan at dalawa lang ang sa workers. Kaya na-overwhelm ang workers sa butuhan diyan, ano? At barya-barya lang talaga ang nakukuha diyan sa RTWPB, ano? Kaya ang proposal nga namin diyan, i-restructure yan at gawing ng balasahin na. Ano? National na. At kasi may diskriminasyon din yan sa mga probinsyano sa kasalukuyan yung mga manufacturing may products provincial natin. rate, di ba? Yung manufacturing products natin mas mahal sa probinsya kaysa Metro Manila. At siyempre yung gasolina doon at elektrisidad nga mas mataas pa sa labas ng Metro Manila kaysa Metro Manila. Kaya palagay ko i-review na yan at baguhin ang batas na yan at ang proposal ng trade union dapat national na rin sapagkat wala namang masyadong kaibahan ang presyo ng mga goods and services sa Metro Manila at sa probinsya. And despite na merong ganong statement ang economic managers, ang binabanggit po ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos, kayo ho ba pinangahawakan nyo pa rin po yung binabanggit ng ating pong Pangulo na patuloy pa rin na pinag-aaralan ito pong nung sa inyo po, sa inyo pong panig, sa panig din po ng mga employers. Hanggang kailan kaya lalabas yung resulta ng pag-aaral? Attorney. Last year previous year sinabi niya na yan nung May 1 last year ay binanggit na rin yan at this May 1 ay yung sa legislated yan. Konklusyon, wala pa rin konklusyon yung kanyang pag-aaral. Kaya palagay ko ay diversionary tactic lamang yan. At ang sabi nga ng isang manggagawa kanina mabuti pa yung saging ay may puso. Pero yung Kongreso natin at Malacanang wala atang puso para sa mga manggagawa. Hindi naintindihan yung nalubog sa utang at kagutuman yung ating mga manggagawa. Kaya yung ating pagdiriwang ng kalayaan ay wala pa ring masyadong meaning, lalo na kung pag-usapan ay kalayaan sa kagutuman at kalayaan sa kahirapan at kalayaan sa mga utang. Nakasangla na nga yung ATM ng ating mga manggagawa. Grabe naman, binuking mo pa, Attorney. Totoo po yan. Nangyayari talaga. Oo. Pero, itong iginigit po ng Senado na kagaya binabanggit ho ninyo na i-adapt na lang po itong magkano? 100 pesos? Yung 100 kahapon po ay ipinaabot na natin sa liderato ng Kamara para mapabilis kasi sabi nila nahirapan daw silang mangumbinsi. Sabi namin i-adapt nyo na lang yung 100 pesos ng Senado para hindi tayo ma-zero. Nagmamatigasan kaya po ang tinalakas walang compromise.
Wala. Oo, wala nakuha yung mga manggagawa. Kaya may kasalanan din po dito yung liderato ng House of Representatives. Ha? Ganun ho? Oo, kasi pahig na di ba, kung 100 pesos usually ay Sa significant na yan 150, di ba pwede magtagpo sa 150 yon? Sana, pero wala na pong oras eh. Ayun lang. Kaya sabi na, tanggapin nyo na yung 100. Okay na tayo. Deal or no deal? Oo. So, ang nangyari, naging zero ang laman ng ating increase kahapon. So, magkakatalo na lang po dito po sa mga economic managers, Attorney Sunny Matulad, just in case na magkaayos po, magkaroon po ng consolidated, iisang sagot, tugon ang mataas at mababang kapulungan. So, doon na lang po sa... Oo, paano pong gagawin natin dyan? Ano pong inyo pong mga susunod na hakbang? May mga protesta yung mga manggagawa. Alam ko yung mga kasama namin sa Nagkaisa Labor Coalition ay nag-rally kanina dyan sa Boy Scout Circle. Pero ganun pa man ay kinakailangan talaga namin na mag-assist din sa trade union movement kung paano natin na maging epektibo yung pagpasa ng hinihinging taas sahod patungo sa nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawa. Kasi hindi talaga uunlad ang ating bansa kung walang purchasing power ang ating mga manggagawa. So, hindi pa naman ho nakakapanghinayang, kung hindi nakalusot sa 19th Congress. Mayroon pa namang Meron pa. 28th Congress. Umaasa tayo sa 28th Congress at may mga kasama tayo sa Nagkaisa Labor Coalition na nakapasok sa Kongreso, yung kamanggagawa, yung ating mga kaibigan sa Akbayan, at syempre yung TUCP party list ay nakapasok pa rin. Kaya palagay ko ay marami-rami na ang ating mga Opo. suporta sa House. At sana si Bam Aquino at sa Kiko Pangilinan ay Sa Senate. mga sa Senado ay makakatulong din. Opo. Baka meron pa ko kayong nais pang ipanawagan sa ating po mga mambabatas, Attorney Sunny Matulad, siyempre sa ating po mga mga kapwa uring manggagawa, mga obrero, lalo po ngayong ika-127 taong anibersaryo ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Hindi malaya talaga ang ating mga manggagawa kung hindi po maitaas ang antas ng kanilang mga pamumuhay. Kaya ang panawagan natin ay kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan mula sa kagutuman, kalayaan sa utang. Kaya magkakaisa lang po tayo, mag-organisa tayo ng union, bigyan natin ng lakas ang kilusang paggawa para makamit natin yung ating minimiting taas benepisyo at sahod. Walang tunay na makakatulong sa atin kundi ang kilusang paggawa. Maraming salamat po, Attorney. Ingat po kayo. Salamat po. Magandang hapon. Si labor lawyer at Pangulo po ng Federation of Free Workers, si Attorney Sunny Matulad. Balitang Bayan!